Paano ko sinuko ang bataan? Hello Madam Hazel. Kamusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong lagay. Isa po ako sa mga tambay sa mga page mo. Hindi po ako makarelate sa unang topic na na-publish dito dahil hindi naman po ako nagsusugal. Nag-enjoy lang po ako manood sa mga laro nyo at mga video nyo. Nawawala ang inip ko sa maghapon. Ako nga po pala si Nadine, hindi ko totoong pangalan. Nakakaganda yung Nadine kaya yan na lang po ang itawag nyo sa akin haha. Nakatira ako sa Laguna at meron na akong 3 babaeng anak. Gusto ko lamang pong i-share nagkwento ko kung paano ko sinuko ang bataan haha. Medyo nakakatawa po kasi ang karanasan kong eto kaya gusto kong ibahagi kahit papano. 16 na pa lang po ako noon at sa edad ko na yan bukas na ang aking kaisipan sa pagtatalik. Dahil lumaki ako sa puder ng aking tita. Dahil ang aking magulang ay nasa abroad. Ang aking tatay ay isang seaman at aking nanay naman po ay isang kasambahay sa Qatar. Masasabi kong hindi ako ganon nakaranas ng hirap nung ako'y bata pa dahil maganda naman ang trabaho ng aking mga magulang at 2 lang kaming magkapatid na pinapadalhan nila ng sustento. High school na ako noon at isa ako sa masasabing nangunguna sa room. Matalino po ako at active sa school. Pero katulad ng iba hindi school lang noon ang aking target at hindi ako mahilig makipagkaibigan. Ako yung example ng estudyanteng tahimik lang sa isang sulok pero may ibubuga kapag tinawag ng teacher para sumagot. At yan ang may flex ko nung mga panahong ko'y nag-aaral pa. Pwede nyo din po etong isama sa isa nyong topic na, nung ako'y bata pa, haha. Gusto ko na po talagang magsulat sa inyo ng kwento ko nung nag-post kayo. Pero wala po akong lakas ng loob at nahihiya ako. Pero nung nakita ko po ang mga ibang story nyo na nai-publish na enggan nyo po ako at alam ko naman pong safe ang aming pagkakalinlan. Balik po tayo sa aking kwento noong ako'y nag-aaral pa. Katulad nga po ng sinabi ko isa ako sa mga matatalino at nilalapitan ng mga kaklase kapag may assignment. Pero aminin ko na po na nilalapitan lang naman nila ako kapag meron silang kailangan at wala na silang pakialam sa akin kapag nakakopya na sila ng assignment. Pero ibahin nyo ang isa kong kaklase na itatago ko na lang din po sa pangalang Nico. Para same na. And, haha. Si Nico ang madalas kong nakakatabi sa room nun. Dahil alternate ang mga seating arrangement naman, iwas dol-dol daw sabi ng teacher. Mabait si Nico. Nung una nahihiya pa akong makipag-usap sa kanya kasi si Nico ay maraming kasando o kaibigan sa loob at labas ng room namin. In short magaling makisama si Nico. Meron din naman siyang itsura at may katangkaran din ang height. Malakas ang dating at may dimples. Nako-conscious nga ako kapag nag-uusap came kaya hindi ako masyadong nakakatingin sa kanya ng diretso kapag nag-uusap came. Kapag recess time na amin halos ng mga kaklase ko sabay-sabay pumupunta sa canteen, pero ako hindi ako madalas lumabas, mas gusto kong nagbabaon na lang ng biscuit at tubig. During our vacant time nagbabasa lang ako noon, o kaya naman nagsusulat ng kung ano-ano. Nagkataon na iilan lang came sa room noon at bumalik na si Nico sa room. Umupo na siya sa tabi ko at kinakausap ako. Tinatanong niya ako kung bakit hindi daw ako tumetayo sa upuhan ko. Sumagot ako. Sabi ko wala naman akong gagawin sa labas unless mag-CR ako. At okay lang naman ako. Halos buong hapon pagpasok ko sa school isa lang ang pwesto ko palagi. Ganto lang palagi ang routine ko noong ako'y nag-aaral, bahay at eskwela lang talaga ako. Walking distance lang ang bahay naming sa school namin kaya nakakatipid ako sa pamasahe. Kinabukasan, meron kaming activity sa school at sabi ng teacher naming mamili came ng pwede naming maging kapartner sa activity na ta.
Dahil wala naman akong masyadong nakakusap sa mga kaklase ko, naghihintay na lang ako ng walang kapartner para makapartner ko. Pero tulad nga ng sabi ko, isa ako sa mga matalino sa room namin noon, kaya naglapitan na naman ang mga kaklase ko sa akin. Pero dahil katabi ko na si Nico noon, nagpilit siya na lang ang maging partner ko. At pumayag na nga din ako. Isang week namin project eto at kailangan talaga naming bigyan ng pansin dahil dito na din nakasalalay ang grade namin. Napagkasunduhan namin ni Nico na sa labas na lang naming gawin ang project after ng school. May namang malapit na cafe sa school namin, kaya sa unang araw doon namin pinag-usapan kung ano magiging setup. Kinabukasan, hindi ako nakapasok sa school dahil bigla akong tinrangkaso nung gabi. Kaya tinext ko si Nico na ipasa na lang niya sa akin ang idea na naisip niya para ako na lang magdagdag. At sumagot naman, eto na. Mas maganda daw sana kung personal naming pag-usapan ang project para maintindihan naming ng maayos. Tinanong niya ako kung pwede na lang ba o siyang pumunta sa bahay. Tulad nga ng sabi ko, malapit lang ang bahay naming sa school, kaya alam ni Nico kung saan ako nakatira. Sabi ko okay lang. Pagtapos ng school hours naming ay dumiretso na si Nico sa bahay at doon na namin tuniloy ang project namin. Sumunod pa ang mga ilang araw na papadalas na ang pagpunta ni Nico sa bahay. Hindi naman nagtataka sila tita dahil alam naman nila na meron kaming ginagawang project sa school. Last day na ng pagpa-finalize namin ng project ni Nico. At nagkataon naman na pagpunta niya sa bahay ay ako lang mag-isa. Meron pinuntan si tita noon at alam kong magtatagal siya dahil kasama niya ang mga kumare niya na nag-attend ng kasal ng isa nilang kumare. Medyo kinakabahan ako ng araw na yan kasi came lang dalawa ni Nico ang tao sa bahay. Tulad nga ng sabi ko, kahit 16 na pa lang ako ng mga panahon na yan, bukas na ang isip ko sa mga bagay-bagay dahil mahilig din akong magbasa ng pocketbook noon at mahilig din ako mag-fantasies ng mga nababasa. Nakaupo Kim sa may sala noon at nakalatag na lahat ng mga materials na agamitin namin para mabuo ang project namin. Nung tumatagal, nagiging kampante naman ako kasi nakikita ko naman na project lang talaga ang target namin. Nakalipas siguro ang 3 oras at nabuo na namin ang project namin. Gumawa ako ng merienda namin ni Nico. Halos maggagabi na nga din yun at hindi namin namalayan dahil na-busy nga Kim sa project. Tinabi na namin yung nagawa naming at kumain na Kim ni Nico. Nagkwekwentuhan Kim nito at out of nowhere tinanong niya ako kung nagkaroon na ba ako ng boyfriend dati. Medyo napatigil ako ng slight sa kinakain ko at parang nararamdaman kong namumula yung mukha ko. Parang bigla akong nakaramdam ng init at hiya na biglang na-conscious na naman. Sumagot ako at sabi ko hindi pa. Wala pa akong time sa mga yan dahil school at bahay lang ang buhay ko noon. Wala akong masyadong kaibigan dahil hindi talaga ako palalabas na tao. Tumahimik ang kapaligiran noon na tila ba may dumaan na anghel. Hinihintay ko na lang magpaalam si Nico na uuwi na siya noon. Pero parang wala pang balak umuwi. Fast forward ko na Madam Hazel at baka mapahaba pa ang storya haha. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at hindi ko inaasahan na mangyayari haha. Kapag naiisip ko natatawa pa din ako na hindi ko alam kung bakit. Mala telenovela kasi ang kwento kung paano ako nakapunta sa langit noong araw na yan. Magdidilim na yan at kakatawag lang din ng tita ko na oras na siya makakauwi dahil umiinom pa ang mga kaibigan niya. Nakisabay lang kasi si tita sa kaibigan niyang may sasakyan kaya wala siyang choice kung hindi hintayin matapos ang kaibigan niyang uminom. Narinig yata ni Nico na hindi pa pauwi si tita kaya tinanong niya ako kung pwede pa ba daw siya munang magstay para meron akong kasama.
Ako naman sa isip-isip ko. Kahit gusto ko na siyang umuwi, nahihiya naman akong paalisan siya. Kaya sumagot na lang ako na okay lang. Nanonood came noon at bigla na lang lumapit sa tabi ko si Nico at malalim ang titig. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko noon dahil biglaan lang talaga. Natulak ko siya noon at tinanong kung anong problema. Sabi niya wala daw problema. Pero gusto lang niyang dumikit sa akin dahil ang bango ko daw. Nang hinabigla ang tuhod ko at nanginginig. Hanggang sa palapit na siya ng palapit ulit at hahalikan ako. Napahiga na ako sa sofa dahil umiiwas ako, pero walang makakapigil talaga sa kanya. Para akong napipi noon at kahit gusto kong sumigaw hindi ako makasigaw. Nakakaramdam na ako ng init sa mga oras na yon na parang gusto ko na din ang ginagawa niya. Wala pa akong karanasan sa sex dahil never pa ako nagkaroon ng boyfriend. Pero sa mga oras na yun parang nasabi ko na lang sa sarili ko na gusto kong subukan yung mga nababasa ko sa pocketbook ko. Gusto ko maramdaman. Tuluyan na nga akong napahiga sa sofa at nakapatong na sa akin si Nico. Hinahalikan niya ako sa leeg at umiiwas pa ako noong una. Pero hindi ko na napigilan yung init ng katawan ko noong nagsimula siyang halikan ako sa tenga na para bang may binubulong siya sa akin. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ng mga panahon na iyan. Parang nabibingi ako sa kiliti at parang sasabog ako sa sobrang init ng pakiramdam ko. Patuloy pa din si Nico na humahalik sa paligid ng leeg ko. Hanggang sa nararamdaman ko ng pababa na siya ng pababa. Nararamdaman ko ding gumagapang na ang mga kamay niya sa loob ng damit ko. Hanggang sa mahawakan na niya ang nagwawala kong dibdib. Nararamdaman kong sobrang tigas na ng mga utong ko noon. Hanggang sa tinaas niya ang t-shirt ko at hinubad niya ang bra ko nang walang kahirap-hirap na tila bang sanay na sanay siyang gawin eto. Hindi ko mabuksan ang mga mata ko noon. Nakapikit lang ako habang ninanamnam kung anong ginagawa niya. Bumaba na siya at dinayla-dilaan niya ang mga utong ko na tayong-tayo. Nanginginig ang buong katawan ko sa sarap ng ginagawa niya. Napapakagat labi na lang ako at napapaungol ng konti. Tumayo siya ng kaunti. Kala ko mag-uumpisa na came sa main course, pero hindi pa pala. Habang dinidilaan niya ang mga suso ko nararamdaman ko yung kamay niya na bumaba sa basang-basa kong pagkababae. Alam ko noon na basa na ako dahil nararamdaman kong para akong nahiihi. Gusto ko na siyang itulak noon pero naglalaban talaga siya, sinasabayan niya ng halik sa aking mga labi, hanggang sa bumaba na nga siya ng tuluyan at nakipaghalikan sa bibig ko sa baba na basang-basa. Grabe ang pakiramdam na yun dahil never ko na-experience. Ang init ng bibig ni Nico, naramdam ko kung paano niya laruin sa baba ang dila niya. Kuhang-kuha niya kung nasaan ang kiliti na gusto ko. Napapahawak na nga ako sa ulo niya noon at nasa sabunot ko na siya. Hindi ko na din mapigil ang mapaungol dahil sobrang sarap talaga ng feeling na parang may sasabog sa loob. Napansin siguro ni Nico na wala pa akong karanasan. Dahil sinusubukan niyang ipasok ang daliri niya sa butas pero nahihirapan siya. Lalo siyang nanggigil at lalo niyang ginalingan ang pagkain sa bataan ko. Hanggang sa parang nararamdaman ko ng sasabog na talaga ako. Tumayo siya ng daan-daan at tinitigan niya ako. Kinuha niya ang kamay ko at nilagay sa kanyang pagkalalaki. Nanginginig ang buong kamay ko at dun ko naramdaman ang sobrang tigas at nagwawala niyang armas. Hinuhubad na niya ang short niya at sabi niya sa akin ipapasok na niya. Hindi ako makasagot, nakatitig lang ako sa kanya. Dahan-dahan niyang kinikiskas ang ari niya sa taas ng guhit ko. Hanggang sa maramdaman ko ng pakunti-konti pumapasok ang buong pagkalalaki niya sa akin. Nung naramdaman ko ng parang may napiunit na karamdam nako lalo ng init na may hapdi.
Napasok na niya lahat sa akin at dahan-daang gumagalaw siya habang nakahawak ako sa mga braso niya na tila ba paiyak na dahil sa nararamdamang hapdi at sarap. Pero nangingibabaw pa din ang sarap at init na nararamdaman ko. Pabilis na ng pabilis ang bayo ni Nico na para bang makakrating na siya sa dulo. Habang tumatagal lalo kong nararamdaman ang sarap. Hanggang sa bawat sagad niya sa akin meron akong malakas na kiliti na nararamdaman at ayun na nga. Narating ko na ang dulo ng langit at napasigaw pa ako. Ilang minit lang natapos na din si Nico noon at mabilis kaming tumayo para magpunas. Kinuha ko lahat ng damit ko na nagkalat sa lapag at tumakbo sa may CR. Habang nasa CR ako napatulala na lang ako sa nandrayer. Sobrang nanlalambot ang pakiramdam ko noon. Pero masaya. Napapangiti ako nang hindi ko namamalayan habang naguhugas ako. At nang nakapaglinis na nga ako, nagpolem na din si Nico na uuwi na siya at baka madatnan pa siya ni tita. Ilang oras lang ang nakalipas at nakauwi na nga si tita. Kinabukasan papasok na ko sa school bitbit ko ang project na ginawa naming ni Nico. Pagpasok ko sa room wala pa noon si Nico. Ilang minit lang at dumating na nga siya. Nakatingin ako sa kanya habang paupo siya. Pero siya nakangiti lang na parang walang nangyar kahapon. Parang normal lang. Natapos na nga ang klase namin at mataas ang nakuha naming score sa ginawa namin. Pauwi na Kim noon at dati-dati mabilis akong tumetayo para lumabas. Pero nung araw na yun dahan-dahan ako na para bang gusto ko pang makasama si Nico. Pero si Nico parang wala naman sa kanya at diretso lang kinuha ang bag niya at sumama sa mga tropa niya sa school. Nalungkot ang pakiramdam ko noon nang hindi ko alam kung bakit. At yun na nga Madam Hazel. Ganun lamang ang kwento kung paano ko naisuko ang aking bataan. Sa hindi ko pa kano-ano. Pero talaga namang hindi ko maitatangging na enjoy ko talaga ang una kong karanasan na yan. Karanasan na hindi ko man lang maranasan ngayon sa aking asawa. Nakuha na naming nagkaroon ng 3 anak. Pero never kong naranasan yung sarap katulad sa unang pagtatalik naming ni Nico. Ewan ko Madam Hazel. Siguro dahil hindi masyadong mahilig ang asawa kong mag-explore. Rekta pasok na lang kasi ngayon ang ginagawa niya at hindi niya ako niroromansa muna. Alam mo ba Madam Hazel dumadating ang sa point na pagkatapos naming magsiping ng asawa ko. Mahimibing na ang tulog niya dahil nakaraos na siya. Pero ako ang ginagawa ko nagkukulong ako sa CR para parayusan ang sarili ko dahil nabibitin talaga ako sa ginagawa ng asawa ko at mabilis pa siyang labasan kaya wala na talagang tama sa akin ang pagsisiping namin. Binibigay ko na lang ang nararapat dahil asawa ko siya at mahal ko siya. Pero hindi ko pa rin talaga makalimutan si Nico. Haha hanggang dito na lang po Madam Hazel. Maraming salamat po. Sana mapublish ang akit mainit na kwento. Ako po ay hindi naghaanggad na map-asawa sa mga napipili niyong bigyang ng blessings. Ang gusto ko lamang po ay mag-share ng aking kwento. Sana po may tago niyo po ang tunay kong pagkakalinlan. God bless po Madam Hazel. Gusto mo din bang i-share ang kwento mo? Mag-PM ka lang sa Facebook page na Kwento Mo kay Hazel. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.